Miguelito Homes dito sa Kamya Street, mga kapobre. Ang ginagawa namin dito, mga kapobre, ay dahil sa may nag-request dito na ipalinis o ipatrim o putulin itong mga puno nga istorbo sa kalye, sa kuryente, katulad nito. Katulad nito, ginagawa ni Rado at siya na kinukuluputan na yung na yan. Kaya nandito na sa baba yung nakasampay dito sa bahay na yan. Ayan. Nandito na sa baba sa kalye na ito na Kamya Street dito sa Miguelito Homes, mga kapobre. Ito kung nakita ninyo, yung mga halaman na yan, galing yan dyan sa bakod na yan. Ayan, may tao pa doon pa nilinis pa niya. Hindi ko pa nga uminom, tumatawa ka na? Tawa ba yan? Ngiti-ngiti. Kaya andito na si George. Si George naman na may alam sa kuryente, kaya siya dito ang umakyat sa poste na to. Kasi may mga live wire dyan. Dahil sa balitiin na to. Itong balitiin na to makapal yun kanina. Halos hindi makita itong poste na to. Yung poste na yan hanggang doon sa taas, lumagpas na yung mga sanga ng baliting ito. Itong baliting ito. Kaya pinatrain o pinapalinis sa asosasyon dito sa Miguelito Kamya Street. Ayan, mga kapobre. Yan ang update, mga kapobre, ay ngayon last day ng February 28, 25. So bukas panibagong araw na naman ng March, mga kapobre. Umpisa na ng March bukas. Parang kailan lang nagbagong taon. Tapos ngayon sa March na tayo, mga kapobre. Pati ugat niya, mahugot yan. Oo, dapat ugat ang tirahin yan. Linisin talaga yun, pati yung sa padero para hindi na tumubo. Yan si George Arojado. Oo. Yan ang maasahan namin sa akyatan ng puno talaga. Yan ang pinaka number 1. Sunod yun si Galino, kaso may problema si Galino dahil namatay ang kanyang asawa. Nakikiramay ang lahat ng mga kawani ng ating barangay General T. De Leon sa pangunguna ni Kapbong Ferrer at sa kanyang mga opisyalis, mga kapobre. Namatayan ang kasama naming pobreng kaminero, si Rinaldo Galino. Ang nickname niya Terter, tinatawag siyang Terter, mas kilala siya dun sa lugar nila nga Terter. Si Rinaldo Galino ang totoong pangalan nun, mga kapobre. Yun sana ang maasahan namin din sa pag-akyat ng puno. Dahil sa nangyari nga hindi inasahan, mga kapobre, masakit sa kanyang kalooban dahil ang kanyang asawa mismo ang nawala sa kanya at maliit pa yung mga anak niya, mga kapobre. Mga kapobre, patuloy ang paggawa namin dito. Itong puno na to, pabalik-balik na lang, tinitrain. Tapos siyempre hindi talaga baklasin ang ugat nito, manatili itong buhay, itong baliti na to, mga kajente. Alam mo natin ang puring kahoy na itong baliti, kahit sa gutter ng mga yerong bubong, nabubuhay itong halaman na to, itong baliti na to. Parang nabubuhay lang siya sa hangin, mga kapobre. Hindi madaling mamatay ito, o hindi madaling lipulin kung hindi mo bunutin ang kanyang pinakaugat, mga kapobre. Yan ang mga kapobre, thank you so much. At huwag nating kalimutan, mga kajente, lagi na nating tandaan, mga kajente, na mayroon tayong dakilang Ama nga nasa langit, na siyang tunay nagdala ng enerhiya dito sa buong mundo, mga kajente. Siya ang
pinakahukom sa lahat mga kajente. Kasi pag ang hukom sa tao lamang mga kajente, walang taong pantay-pantay ang hukom mga kajente, o ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam mga kajente. Kasi nasaksihan ko sa buong buhay ko mga kajente na maraming nakakulong o nakukulong na wala talagang kasalanan mga kajente. Katulad ng nangyari sa pinsan ng misis ko mga kajente. Nakulong silang tatlong magkakapatid, pero ang isa doon mga kajente walang alam at walang kinalaman sa kaso, dahil dinamay siya mga kajente, kaya napasama siya, napabilang siya sa nagtiis ng mga ilang taon sa bilangguan kahit siya ay walang kasalanan mga kapobre. At marami pang iba mga kajente na tulad ng guilty kahit wala talagang kasalanan mga kajente. Kaya salamat na lang na may dakilang manlika ang Ama natin na nasa langit, sa pangalan ni Jesucristo. Siya lang ang tanging hukuman nakakaalam sa bawat isa sa ating mga